Si Daryl Yap ay isang Pilipinong filmmaker na kilala sa kanyang mga kontrobersyal na pelikula. Sa kabila ng mga batikos, patuloy siyang gumagawa ng mga pelikulang nag-iiwan ng marka sa industriya ng pelikulang Pilipino. Kilala siya sa kanyang mga kontrobersyal na pelikula na madalas nagiging usap-usapan sa social media at mga balita. Ang kanyang mga pelikula ay hindi lamang para sa aliw, kundi para rin sa pagmulat ng mga mata ng tao sa mga isyung panlipunan. Kasalukuyang gumagawa si Yap ng isang pelikula na pinamagatang The Rapists of Pepsi Paloma. Ang pelikulang ito ay naglayong ilahad ang isang madilim na bahagi ng kasaysayan ng showbiz sa Pilipinas. Ito ay isang kuwento tungkol sa buhay ni Pepsi Paloma, isang batang aktres na naging biktima ng karahasan. Ang kanyang kwento ay nag-iwan ng malaking bakas sa industriya ng pelikula at sa kamalayan ng publiko. Isa siyang Pilipinang aktres na ginahasa noong bata pa. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng malaking kontrobersya at nagbukas ng mga mata ng marami sa mga pang-aabuso sa loob ng industriya. Para i-promote ang kanyang pelikula, naglabas si Yap ng isang teaser. Ang teaser na ito ay naglalaman ng mga eksenang naglalayong pukawin ang interes ng mga manood at ipakita ang lalim ng kwento. Ang teaser ay naglalaman ng isang usapan na tila nagbabalik tanaw sa mga pangyayari noong nakaraan. Ang usapan ay puno ng emosyon at nagbibigay ng pahiwatig sa mga manonood tungkol sa mga susunod na mangyayari sa pelikula. Ang usapan ay sa pagitan ng dalawang taong patay na ngayon. Ang mga karakter na ito ay may malaking papel sa kwento at ang kanilang pag-uusap ay nagbibigay ng mas malalim na konteksto sa mga pangyayari. Isa sa kanila ay si Vic Soto, isang sikat na Pilipinong komedyante at aktor. Kilala si Soto sa kanyang mga palabas na nagbibigay aliw sa mga manonood. Ngunit sa teaser na ito, ibang anggulo ng kanyang buhay ang ipinakita. Ang usapan ay nagpapahiwatig na si Soto ay sangkot sa kaso ng panggagahasa kay Paloma. Itinanggi ito ni Soto at nagdulot ng malaking kontrobersya sa publiko. Ang mga eksenang ito ay nagbigay ng matinding emosyon sa mga manood. Nagsampa ng petisyon si Soto upang ipagtanggol ang kanyang pangalan at reputasyon. Ang kanyang hakbang ay nagpakita ng kanyang determinasyon na linisin ang kanyang pangalan mula sa mga akusasyon. Nais niyang utusan ng korte si Yap na tanggalin ang teaser. Ang kanyang petisyon ay nagdulot ng malaking usapin sa korte at sa publiko. Pumabor ang korte kay Soto. Ang desisyong ito ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko at sa mga taga-subaybay ng pelikula ni Yap. Ang kwento ni Pepsi Paloma ay nananatiling isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Ang Muntinlupa Regional Trial Court Branch 205 ay pumabor kay Soto. Sa isang desisyon na inaasahan ng marami, ang korte ay nagbigay ng malinaw na utos na pabor sa panig ni Soto. Ang kasong ito ay naging sentro ng atensyon ng publiko dahil sa mga isyung legal na nakapaloob dito. Inutusan ng korte si Yap na tanggalin ang teaser. Ang teaser na ito ay naging kontrobersyal dahil sa mga alegasyon na ito ay naglalaman ng maling impormasyon. Ang utos ng korte ay naglalayong protektahan ang reputasyon ni Soto at maiwasan ang pagkalat ng hindi tamang impormasyon. Sinabi ng korte na ang usapan sa teaser ay hindi ma-verify. Ang mga detalye na ipinakita sa teaser ay walang sapat na ebidensya upang suportahan ang mga pahayag na ginawa. Dahil dito, ang korte ay nagdesisyon na ito ay dapat tanggalin upang maiwasan ang pagkalito sa publiko. Sinabi ng hukom na ito ay maling paggamit ng datos. Ang maling paggamit ng datos ay isang seryosong issue na maaring magdulot ng maling impresyon sa publiko. Ang korte ay nagbigay diin na ang tamang paggamit ng impormasyon ay mahalaga upang mapanatili ang integridad ng mga pahayag. Inilabas ng korte ang desisyon nito noong Enero 24, 2025. Ang petsang ito ay magiging mahalaga sa kasaysayan ng kaso dahil ito ang araw na nagbigay ng pinal na desisyon ng korte. Ang 20 pahinang desisyon ay isinulat ni Hukom Liesel Akyatan. Ang desisyon ay detalyado at naglalaman ng mga mahahalagang punto na nagbigay linaw sa mga isyong legal na nakapaloob sa kaso. Sinabi ng korte na hindi na maaring ipakita ang teaser online. Ang utos na ito ay naglalayong maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon sa internet at protektahan ang mga karapatan ng mga individual na apektado. Sinabi ng korte na mahalagang protektahan ang mga karapatan ni Soto. Ang proteksyon ng mga karapatan ng bawat individual ay isang pangunahing prinsipyo ng batas na dapat igalang at sundin.
Sinabi rin ng korte na may hangganan ang kalayaan sa pagpapahayag. Ang kalayaan sa pagpapahayag ay isang mahalagang karapatan, ngunit ito ay may mga limitasyon lalo na kung ito ay nagdudulot ng pinsala sa iba. Ang desisyon ng korte ay nagbigay diin sa balanse ng karapatan sa pagpapahayag at proteksyon ng reputasyon ng mga individual. Nagsampa si Soto ng petisyon para sa isang writ of habeas data. Ito ay isang legal na remedyo. Pinoprotektahan nito ang mga tao mula sa maling paggamit ng kanilang personal na impormasyon. Sinabi ni Soto na nilabag ng teaser ang kanyang karapatan sa privacy. Sinabi niya na nakakasira ito sa kanyang reputasyon. Sinabi ni Soto na ang usapan sa teaser ay gawa-gawa lamang. Nais ni Soto na utusan ng korte si Yap na tanggalin ang teaser. Gusto rin niyang itigil ni Yap ang paggamit sa kanyang pangalan. Ang desisyon ng korte ay hindi nagpatigil sa produksyon ng pelikula. Pinapayagan pa rin si Yap na ipalabas ang pelikula. Sinabi ng korte na may karapatan si Yap na gumawa ng pelikula tungkol sa buhay ni Paloma. Sinabi ng korte na ito ay usapin ng kalayaan sa sining. Sinabi rin ng korte na ang pelikula ay usapin ng interes ng publiko. Sinabi ng korte na ang pelikula ay batay sa mga pampublikong talaan. Sinabi rin ng korte na nagbigay ng pahintulot ang pamilya ni Paloma sa pelikula. Seksyon 5 ang tugon ni Yap. Tinanggap ni Yap ang desisyon ng korte. Sinabi niyang hindi niya ito iaapela. Ang abogado ni Yap ay si Atay Raymond Fortin. Sinabi ni Fortin na tatanggalin nila ang teaser. Sinabi rin ni Fortin na ipapalabas pa rin ang pelikula. Sinabi niya na isasama sa pelikula ang nilalaman ng teaser. Sinabi ni Fortin na nirerespeto nila ang desisyon ng korte. Seksyon 6 ang mga kaso ng cyber libel. Ang desisyon ng korte ay hindi nakaapekto sa mga kaso ng cyber libel laban kay Yap. Nagsampa si Soto ng 19 na bilang ng cyber libel laban kay Yap. Ang mga kaso ay iniimbestigahan pa rin. Ang City Prosecutor's Office ang humahawak sa mga kaso. Ang cyber libel ay isang krimen sa Pilipinas. Ito ay ang libel na ginawa gamit ang computer. Sinabi ni Soto na ang teaser ay nakasisira sa kanyang reputasyon. Sinabi niya na ito ay ginawa para sirain ang kanyang pangalan. Seksyon 7, ang reaksyon ng kampo ni Soto. Ang abogado ni Soto ay si Ati Enrique de la Cruz Jr. Sinabi ni de la Cruz na nagpapasalamat sila sa desisyon ng korte. Sinabi niya na naging patas ang korte. Sinabi ni de la Cruz na nagtagumpay ang hustisya. Hiniling niya ang agarang pagtanggal ng teaser. Hiniling din niya ang pagtanggal ng iba pang promotional materials. Sinabi ni de la Cruz na gusto nilang itigil na ang paggamit sa pangalan ni Soto sa mga promotional materials. Sinabi rin niya na gusto nilang itigil na ang paggamit sa personal na impormasyon ni Soto. Seksyon 8, ano nang susunod? Sa kabila ng lahat ng kontrobersya at mga usapin sa korte, ang pelikulang The Rapists of Pepsi Paloma ay patuloy na magpapatuloy sa kanyang nakatakdang pagpapalabas. Ang pelikula ay nagdulot ng maraming diskusyon at debate sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ang The Rapists of Pepsi Paloma ay nakakatakdang ipalabas pa rin. Ang pelikula ay inaasahang magdudulot ng malaking epekto sa industriya ng pelikula at sa kamalayan ng publiko. Ipapalabas ang pelikula sa mga sinehan. Maraming mga sinehan ang naglaan ng kanilang mga oras at espasyo para sa pelikulang ito, na inaasahang makakaakit ng maraming manonood. Ang petsa ng pagpapalabas ay Pebrero 5. Ito ay isang mahalagang araw para sa mga tagahanga ng pelikula at sa mga taong sumusubaybay sa kaso ni Pepsi Paloma. Ang kaso sa korte at ang kontrobersya ay nagbigay pansin sa pelikula. Ang mga legal na usapin ay nagdagdag ng intriga at interes sa publiko na nagresulta sa mas mataas na antas ng pag-usisa at pag-abang. Naniniwala ang ilang tao na sinasamantala ni Yap ang kuwento ni Paloma. Ang mga kritiko ay nagsasabing ang pelikula ay isang paraan upang kumita mula sa trahedya ng iba. Ang kaso ay nagpasimula rin ng isang diskusyon. Ang mga tao ay nagtanong kung hanggang saan ang kalayaan ng isang filmmaker na gamitin ang mga tunay na pangyayari sa kanilang mga likha. Ang diskusyon ay tungkol sa mga limitasyon ng kalayaan sa sining. Ang mga debate ay umikot sa kung paano balansehin ang kalayaan sa pagpapahayag at ang responsibilidad na hindi makasakit ng iba. Ito rin ay tungkol sa kahalagahan ng pagprotekta sa reputasyon ng isang tao.
Ang mga usapin ng defamation at ang karapatan ng bawat isa na mapanatili ang kanilang magandang pangalan ay naging sentro ng mga talakayan. Ang impormasyong ito ay batay sa isang artikulo. Ang mga detalye ng kaso at ang mga reaksyon ng publiko ay nakalap mula sa iba't ibang mapagkukunan ng balita. Ang artikulo ay nailathala noong Enero 27, 2025. Ang petsang ito ay mahalaga dahil ito ang nagbigay ng konteksto sa mga pangyayari at mga reaksyon ng publiko. Ito ay nailathala sa bandera. Ang pahayagang ito ay kilala sa kanilang malalim na pagsusuri at pagbabalita ng mga mahalagang issue sa lipunan. Ang artikulo ay nailathala ng alas 11:48 ng umaga. Ang oras ng paglalathala ay nagpapakita ng kahalagahan ng balitang ito at kung gaano kabilis itong naipamahagi sa publiko.